galing sa Malacanang. Alam ko hindi si Base ay hindi nag-duty ngayon sa Malacanang, pero nasa Korea hindi po ako nag-duty sa kabilang building pero ito yung lumalabas na parang ang katanungan doon kung yung basta nakikinig daw, sabi ni Yusek Claire, bukas sa pakipag-dialogo. Okay. Kung sino gusto ng magkampihan or mag-unite for the next election. Ang pinaghugutan pa rin kasi niyan, yung kung matatandaan natin yung mga naunang podcast ni Presidente Marcos na sinasabi niya na he was asked kung open pa rin ba siya sa dialogue with Vice President Sara Duterte. Tapos kung matatandaan ninyo, sabi ni PBBM, open naman siya sa lahat ng makipag-dialogue. Tapos nireiterate yan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Binigyang diin niya na, teka lang, ang sinabi ng Pangulo, open siya sa dialogo sa lahat, not just VP Sara. Basta kung sino daw yung gustong makipag-usap sa kanya. Yan. Hoy, tama. Sorry, sisingit ko lang. Sabi ni Monsaliven. Ano daw? Bakit daw yung bridge na bumagsak sa Isabela walang gustong umamin kung kaninong proyekto? Ay, hindi kasi success story. Sige. Kung bumagsak pala. Amin yan. Kaya lang in-approve nyo na substandard. Kaya kami nagkaganyan-ganyan. Kasalanan nyo pa din. Amin, pero nagoyo kami. Magandang point yun ni Monsaliven. Tama ka dyan, Monsaliven. Anyway, so yun na nga po. Puntahan natin yung tungkol doon sa Call for Unity. So kaya tuloy nagkaroon ng ugong-ugong Unity Part 2.0. 2.0 So meron ba? Kasi nagkakakantsawan niya sa social media na para ang magkakakampi na daw ngayon yung mga pink at saka yung mga yung mga BBM forces, tapos sa kabila na yung iba. Pero ibang kulay. So ano ba paano tong realignment? Mayroon bang mangyayaring realignment? Pero sabi nga kasi ng Malacanang, bukas naman sa lahat. Sa lahat daw. So kahit din nasa oposisyon. So natanong si VP Sara sa The Hague. Ganda ng mga suot nila, parang lamig-lamig doon. Oo nga Oo, malamig doon. So anyway, ito po yung naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa posibilidad ng Uniteam 2.0. Okay. Ang lalim nun Parang, ang lalim Ay, parang feeling mo sinasabi niya, never again. Parang ganun I think may case ang mag-react ng ganun. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi sinabihan siya ng father niya dati wag pero di ba? Di siya Nandun pa sumunod. siya sa The Hague baka dapat niya sisihin yung mga kumumbinsi sa kanya. Dalawa yung alam kong babae kumumbinsi sa kanya, di ba? Ay, oo. So, kaya tuloy para naging disastrous. At least para sa kanilang kampo, yung pinush silang unity noong nakaraang pong presidential elections. Now, we all know kung ano yung sitwasyon before sila nag-declare. Alam natin ang mga survey nung time na yon. Siya number one. Nangyari pa rin po yung kasunduan. Tapos hindi naman nagkulang din ang media, pati po yung ilang mga tao na cause-oriented na para sabihin yung pros and cons ng partnership, pati po yung kung sino yung ka-partner tsaka kung sino yung magiging partner. Pero naging desisyon nila yun Yan na po yung naging desisyon po ninyo at yan na po yun. So nakakapagbuntong hininga. Open to interpretation, yung buntong hininga ni VP Sara. It could mean anything. Hi. Ano kaya meaning nun, VP Sara? Para sa pregnant pause, Okay. So, okay. Sige, ituloy na natin. Marami pang sinabi po si Vice President Sara Duterte doon sa The Hague po. At alam ko ito'y galing kay Alvin Tourism na vlog. Tama ba ako mga kapatid? Para proper credit tayo. So, na-interview siya after niyang bumisita or at least tumungo doon sa detention center kung saan nandun po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, mabuti pa huwag natin isa-isahin, isang bugso na po natin ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte.
talked about the unconstitutionality of the transfer of the PhilHealth funds, opening of the Davao Bucana Bridge. The Supreme Court is the final arbiter, no, of legal cases in our country. Rightly so, because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas. Wala pong findings na ganon ang Commission on Audit. Wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Ako lang yung muka ng opisina. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. As Filipinos, we are known to be resilient. Siyempre, ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026. Madami talagang mga insertions ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. Hindi siya chismis, hindi siya yung gawa-gawa lamang kasi nakikita talaga siya sa mga documents. Papasalamat din ako niyan sa ating mga kababayan, no, na nakikita nila yung trabaho ko bilang Vice President at malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan namin. Kahit man na bumaba or tumaas yan, pabago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue to faithfully serve the Filipino people. So yan po ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague after niyang bisitahin ang kanya pong ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung kuha na yun po ay galing sa vlog ni Alvin Tourism.